Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Na naman ang inyong kapatid sa pananampalataya, mga kasama nyo sa isang oras ng pagsasalo-salo natin ng mabuting tayo. Ang programa na maghahatid po sa atin ang salita ng Diyos. Kaya sa oras nito, mga minamahal ko mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, at iba pang mga kapatid natin sa ibang lugar, sa ibang bansa, isang mapagpala na gabi po sa inyo lahat. Mayroon nang lumalabas dito sa mga ating monitor, ang mga Liaban family, ang mga Ramirez family, ang mga Vergara family, dyan sa Dapitan, dyan sa Pag-asa, sila ang Blessing family, ang Tangayo family, ang Talangrada family, nakasama po namin yan, ang Perez family, ang Acosta sa Burayao, Ate Mercy sa Ligaw Albay, si Kuya Tagumpay na nasa Cebu, Awit Cebu yan, at ang pamilya ni Nanay Belia, ang Bison family, Nanay Nit, ang Pahardo family, si Sai, Jeff, si Ate Marisa, si Kuya Boy, makakasama rin natin sa oras na ito. Kapatid natin si Ate Rosie, Mangate family, direct from Bacolod, si Ate DJ, at si Kuya Johnny, si Ate Tina, Lonson family, si Ate Angel, Moran, yes, purihin siya. Sabihin mo sa katabi mo, God bless you and a Happy New Year. Mga kapatid natin, nag-grip na ng mapagpalang gabi. Huwag kay Ate Marian, ang sweet family, Yalito. Ganda natin ang ating mga pusok, ang ating mga Bible, ang mga sandata natin, ang mga Gemson family, Guillermo family, kasama rin natin, ang Rebolanan family. Sa oras na ito, at si Kuya Obed, kasama rin natin, direct from Dinahican, ang Kuya family, sila Ate Alma, sila Tate Berto, sila Nanay Lanta, kaya awit sa Panginoon, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. ang nagbigay kahulugan, minamahal.
minamahal, sinasamba kita. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng buod sa iyo ay luluhod, lahat magsasabi. Ang Panginoon, minamahal kita, minamahal kita. Sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng buod sa iyo ay luluhod, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat buod sa iyo ay luluhod, lahat ng gabi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Isa pa, kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng buod sa iyo ay luluhod, lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Ikaw lamang po ang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Ama, na kung saan ang tao ay dapat maligtas. Kami po ay nagpupuri sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Narito po kami, nagpapasalamat sa buhay na iyong ibinigay. Narito po kami, kumikilala po na ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Ang nagmahal po sa amin at nag-alay ng buhay sa amin. Ang nagbago ng aming mga buhay. Binigyan ng buhay na walang hanggan. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At sa mga kasama natin na ngayon ay nadagdag, sila Ate Bam, sila Ate Cherry, ang Sakno family, ang Alay-ay family, sila Ate Gles, Glessy, at sila Ate Net, at sila Ate Cynthia, ang Mahinay at ang Cortez family, at mga minamahal kong mga kapatid. Itong ating pagsasalusaluhan ay binigyan natin ng pangalan, Suffering for His Name's Sake.
At hindi ko po mapigilan, kapatid, na tayo ay pumunta ng malalim pa nang hindi natin mailatag itong mensahe ng Bible na ito natin pinag-aaralan mula sa chapter 4. At ating buksan yung ating mga Bible po sa Gawa Kabanata 4. Ito po ay 1 to 22. At bago tayo lumalim sa ating pag-aaral patungo sa pagiging Kristiyano, ay dapat simulan natin dito kung paano nagsimula ang Panginoon sa pagtawag niya ng mga alagad niya. At siya ay tapat na kanyang inilatag sa kanyang mga alagad ang kanilang mga susuungin sa pagsunod sa kanya. At ito rin po, ito yung ating tatalakayin. Basahin po natin, kapatid, sa chapter 4, verse 1 to 4. Habang si Pedro at si Juan ay nagsasalita pa sa mga taong bayan, lumapit sa kanila ang pare, ang mga pinuno ng templo at mga Saduceo na lubang nayayamot sapagkat nagtuturo sila sa mga tao at nagpapahayag na kay Jesus ay may muling pagkabuhay sa mga patay. Sila'y kanilang dinakip at ibinilanggo hanggang sa kinabukasan sapagkat noon ay gabi na. Verse 4, ngunit marami ang mga nakarinig ang sumampalataya at ang bilang nila ay mga 5,000. Itong ating pagsasalusaluan, mga minamahal ko mga kapatid, ay pamamagatan po nating suffering for His name's sake. Itong aklat ng mga gawa ay nagtala po ng magaganda, kamangha-manghang pangyayari sa mga buhay ng mga alagad. At mula sa chapter 4, ay ang chapter 1 hanggang chapter 3, makita natin, kapatid, ang mga ginawa ng Diyos sa gitna ng mga alagad nito. At lahat ay tila baga ay tumatakbo ng maayos sa buhay ng mga alagad na ito. Wala silang nararanasan ng kahirapan, wala silang dinadanas na kaguluhan, walang oposisyon o pag-uusig ang kanilang kinakaharap, itong mga alagad na ito. Ito yung mga naunang iglesia. At napakaganda po, kapatid, how nice it would have been if na tayong mga Kristiyano sa simula pa lang katulad din nito na ay walang mga gusot, wala pang nangyayari kung ang nangyayari sa ating pagiging Kristiyano. Kung sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa ating paggawa ng layunin ng Diyos ay walang ganitong mga problema, mas maganda, masarap. Walang hadlang. Pero sa realidad, kapatid, ay marami pong kahirapan ang dadaanan ng isang tao na kanyang harapin pag siya ay nag-commit ng kanyang sarili sa pamumuhay ng buhay ng Panginoong Kristo. O, Ate Cherry, Ate Net, bilang mga Kristiyano, ay pag tayo ay nag-commit ng buhay natin sa Panginoong Kristo, ay haharap tayo, sa realidad, haharap tayo na hindi lamang problema, hindi lamang gusot, hindi lamang hirap, kundi marami. Marami. At ito nga po, kapatid, ay tulak po ng Espiritu Santo bago ako lumalim sa pagtuturo. Daling kayo sa palalim ng palalim sa pag-aaral natin ng gawa, ay
Ito yung sinasabi ngayon ng banal na kasulatan, biyaya ng banal na espiritu. Isang pakipakinabang na aral na maaari, kapatid, na matututunan natin sa sino mang gumagawa ng seryosong pangako niya sa Diyos, gumagawa ng kanyang commitment kay Kristo, ay hindi maglalaon, ay haharap sa ilang kahirapan sa kanyang di kristyanong kapaligiran. At meron talagang nakataya pag ikaw ay nag-commit sa Panginoong Kristo. Yung commitment natin sa Panginoon ay talagang meron kang itataya dito. Ang isang tao, kapatid, na hindi dumadanas ng anumang sagabal sa mundong ito, sa pagiging Kristiyano, at komportable. Komportable siya sa mundo. Ayan ang mga taong walang commitment sa Panginoong Jesucristo. Maliwanag po na sinasabi ni Apostol Santiago 4:4, James chapter 4 verse 4. You adulterers, sabi niya, you adulterers, adulteress, don't you know that being a friend of this world is enmity to God? Sabi ni Santiago, hindi nyo ba, kayong mga taksil, hindi nyo ba alam na ang pakipagkaibigan sa mundong ito ay pakikipag-away sa Diyos? Ang sino mang mag-isip na kaibiganin, ang mundong ito ay kinakaaway niya ang Diyos. Dahil ikaw ay bagong nilalang kay Kristo, makikita nila ang pagkakaiba sa paraan ng iyong pananalita, sa paraan ng iyong kilos, sa iyong pag-iisip. Pati na rin yung mga gusto mo at ayaw mo, mapapansin ng ibang tao to ng sanlibutan. Kaya susuriin natin ng 4 na paraan kung saan tayo ay maaaring magdusa para sa pangalan ni Kristo. 4 ways wherein we will suffer in Christ's name. Una, itong binasa po natin sa verse 1 to 4, kapatid, tayo ay magdudusa sa pangangaral ng mabuting balita. Itong mga kapatid natin, nakasama ko sa pangangaral, ay dumadanas na ng ganito, yung pag-send nila ng mga preaching sa kanilang mga kakilala, kanilang mga kaibigan, sa kanilang ka-Facebook. Ito, mga ka-Facebook to, ginawa nilang kaibigan ito, pumayag sila na maging kaibigan. Itong mga taong to, pinadadala nila ng mensahe, tumatanggap sila, kapatid, ng pagturusa, bashing. Minsan, hindi na sila sinasagot. Ayan, sabi nila, oo nga. Malaking balita itong chapter 4 verse 1 na 1 to 4, kapatid, ang umalingaw-ngaw. At hindi naligid ito yung nangyari ko po sa pagpapagaling ng lumpong ito, at nagkaroon ng 5,000 conversion. 5,000 tao ang naligtas. Ang kanilang kaluluwa dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Kristo. At itong balitang ito ay umalingaw-ngaw. Balitang-balita, malaking balita ito sa lungsod ng Jerusalem. At mga minamahal kong mga kapatid, at hindi rin nalingid ang balitang ito sa mga pinuno ng simbahan, ng Jewish temple, sa mga kinaukulan. Kaya itong mga apostol na ito ay tinawag. Sila Pedro at sila Juan. At sila sa pangyayaring ito ay pinagbawalan po sila na huwag ipangaral
ang pangalang Hesukristo at ang muling pagkabuhay niya. Sila ay inaresto at kinulong. Ano ang maling ginawa nila? Ang ginawa lang nila ipangaral ang ebanghelyo, ang mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At sila, sa totoo lang, ang ginagawa nila ay marangal at mabuti. Ang ginagawa nila ay para iligtas ang kaluluwa ng mga tao mula sa eternal na kamatayan. Subalit, sa ginawa nilang ito, sa pangangaral ng mabuting balita, sa pangalan ni Jesus, kapatid, sila ay trinato, itinuring na kriminal, inaresto at ikinulong. Naranasan nyo ba ito? Nararanasan ba natin ito sa panahong ito? Maaari, kapatid, hindi ka inaresto, hindi ka kinulong, pero dumadanas ka ng ganito nung ikaw ay nag-share ng iyong Panginoon, ng kanyang salita, ng mabuting balita. Ang balak mo at talagang layunin mo ay malinis at marangal upang sila rin ay makaranas ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Hindi ang ibinibigay mo ay kaligtasan ng kanilang kaluluwa na ngayon pa lang ay sinasabi mo nang binibigay mo itong pangangaral na ito, salita ng Panginoon sa kanila, pinadadala mo. Sinasabi mo na ang mahalaga sa buhay ay ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Pero andyan, tatanggap ka talaga ng mga ganitong mga pagbabawal. Minsan sa grupo, kaibigan mo, kasama mo sa group chat mo dahil pinadalan mo ng mabuting balita. Wow, sasabihin niya, huwag mo nang isama yan dito. At minsan, hindi ka na nila sinising. hindi na nila ino-open yung kanilang mga chat na yan. Dahil, bakit? Sa pag-share mo ng Word of God. At ito nga, gumagawa ka na nga sa ikabubuti. Hindi naman sila para isama mo sa kongregasyon mo. Isama sa sa simbahan mo, kundi ang iyong layunin ay marangal at malinis, makilala nila ang totoong tagapagligtas ng kanilang kaluluwa, hindi ng kanilang bulsa lang. Amen. At pero, eto, gumagawa ka ng mabuti mula sa iyong puso sa iba, pero sa uli, ikaw pa ang masama. Di ba, Kuya Glay? Ate Rosie? Amen daw, sabi dito ni Ate Prime. Sabi nga ng Panginoong Kristo, kapatid, Matthew chapter 5, verse 10 to 11, mapalad kayo na kayo ay inuusig dahil sa katwiran sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Maggalak kayo pag kayo nilalait at inuusig at pinagwiwikaan ng lahat ng kasamaang panay kasinungalingan naman sa aking pangalan. Sapagkat malaki ang inyong gantimpala. Kayo ay maggalak. Kayo ay matuwa, ang sabi ng Panginoon. Bakit kayo kailangan matuwa? Sapagkat sabi niya, kapatid, sa John chapter 15, verse 18 up to 21, alalahanin nyo, kayo ay hindi salibutan at ako ay nauna na. Alamin niyo na ako'y naunang kinapukutan ng salibutan ito. Kung kayo ay taga-sanlibutan, kayo ay hindi aawayin ng mundong ito. Kayo ay kanilang friend. Kayo ay kanilang magiging dabarkada. Subalit kayo ay aking pinili mula sa sanlibutan at inalis ito kayo para maging aking tagasunod, sabi ng Panginoon. Kaya kayo kinapupukutan dahil hindi na kayo taga-sanlibutan, sabi ni Jesus. At ang sino mang sumusunod sa akin, walang higit sa kanyang guro ang alagad. Ang alagad ay dadaan
sa lahat ng naranasan ng guro kung paano kinaputan ng sanlibutan ito, kayo na aking mga anak, kayong mga mananampalataya, kayong mga Kristiyano na sumusunod sa akin, dadanas din ng pagkapuot ng sanlibutan ito. Sabi ni Jesus. At ano pa? Anong paraan pa tayo din ang isang Kristiyano ay dadanas ng pagdurusa? Anong lugar, paanong paraan na ikaw sa pangalan ni Jesus ay dadanas ka ng suffering o pagdurusa? Magdadanas ka ng pagdurusa pagdala mo ang pangalan ni Jesus. Yung ang mga alagad, tingnan niyo po itong mga alagad sa chapter 5. Chapter 5. Nang sumunod na araw, nagtipon sa Jerusalem ang kanilang mga pinuno, ang matatanda at mga eskriba, at si Anas, ang pinakapunong pare, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong pare. Eto na. Tinatawag sila. Inarap sila sa mga matataas na pinuno ng simbahan. Mga punong saserdote ito, mga mga priest emeritus pa to. Mga honorary priest pa to. Isang pamilya ng mga pare. Tinatawag tong mga alagad na ito at sabi sa verse 7, tanong agad tinan niyo po kapatid pag ikaw ay Kristiyano, magdurusa ka pag ikaw dala-dala mo ang pangalan ni Jesus, yan, isa yan sa paraan na ikaw ay magdadanas ng pagdurusa. Katulad dito kapatid, ang unang tanong agad nitong mga taong simbahan na to, sa mga apostol, yung unang iglesia, yung unang tatag ng na katawan ni Kristo. Ito tanong, sa anong kapangyarihan o anong pangalan ginagawa nyo ang ito? Ang mga bagay na ito, in what power, in what name have you done this? They were preparing, kapatid, doon sa pinagaling na lumpo. Kitang-kita nila yung lumpo sa harap nila. Hindi umalis yung lumpo sa harap nila. Habang tinatanong sila, katabi nila yung lumpong pinagaling ng nakalakad ng na lumpong 40 years. Andoon, nagtatalo, nagsisigaw, nagpupuri sa Panginoon. At ito ngayon, kapatid, ay, syempre, kasama siya rin doon. Dahil dala niya ang pangalan ni Jesus, pinagaling siya ni Jesus, kasama rin siya, nakaharap din siya doon. Dumadanas din siya ng paglilitis. At nung nilitis nga kapatid, wala naman silang magawa, kundi ikinulong. At wala naman sinabi ang Bible na kasama yung lumpo. Pero dahil ito ay may malamang kapatid na tumayo rin tong lumpo sa harapan nitong mga ng mga saserdoting ito. At bagamat wala naman sinabi sa Bible, isa siya sa mga gumaling sa pangalan ni Jesus. Kinabukasan, ito na naman kapatid, nakalabas sila, hinahanap sila. Hinahanap sila. Doon, nangangaral ulit sa sa templo. At nung tinawag nga sila, ito yung tanong. Tinawag ulit sila. Nakalabas sa kulungan through the intervention of the angel. Ngayon, tinawag sila, kapatid na, anong pangalan, anong kapangyarihan nyo ginawa ang mga bagay na ito? Alam nyo ba, sagot ni Pedro at ni Juan sa verse 10, walang pangangatog, walang garalgal, walang pag-aalinlangan, kapatid. No hesitation. But they answered them with boldness and courage. Tapang nila na sinabi nila, nangyari ang mga bagay na itong nakikita nyo itong lumpong ito, siya ay pinagaling sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Sabi ni Pedro at Juan. Yun ang sagot nila. At ito yung pinapaliwanag nila, itong pangalan na ito.
Sabi ng mga apostol na ito. At lalo pa nilang ipinagdiinan. Sa pangalang ito, sabi niya, there is no salvation in no one else. Wala nang kaligtasan sa sino pa pangalan. Sapagkat iisa lang ang ibinigay sa silong ng langit na pangalan na kung saan dapat po. Let us not forget the word must, by which men shall be saved. Must. Dapat maligtas. Yun ang pinagdiinan nila na sinabi nila at maliwanag kapatid na itong mga opposition na ito ay walang makita na issue doon sa lungkot dahil nakita nila gumaling Wala silang makita na ipaparatang nila dahil gumawa ng mabuti. Alam nyo ba? Sino talaga ang issue dito? Sabi nila, huwag nyo na ipapangaral yung pangalan ni Jesus Si Jesus ang sentro dito. Ang issue dito ay ang pangalang Jesucristo. Amen. Dahil, dala-dala nila yung pangalan ni Jesus. Dito sa ating kasaysayang Kristiyano kahit ngayon, alam nyo ba, pag ibang pangalan ang dala mo sa reliyon mo, tanggap ka Pero pag sinabing Kristiyano ka, Bible study kay Jesus, ayaw, gagalit. Sabi, iba na reliyon mo. Nakatanggap ka ng ganon. Dahil dala mo yung pangalan. Bakit ang mga mananampalataya ay tinawag na Kristiyano nung unang panahon? Nagsimulang tawagin sila, Acts 11, verse 26. Ang Kristiyano, ang mananampalataya, tinawag na Kristiyano sapagkat sila ay kinikilala na nakipag-isa kasama ni Jesus. Kaya tinawag silang Kristiyano. Sa totoo lang, kapatid, yung terminong Kristiyano nung unang panahon, hindi magandang termino yan. It is a derogatory term. Hindi maganda na katawagan yan. At itong terminong ito na ibinigay, ito yung unang ibinigay na pangalan sa mga unang mga mananampalataya sa iglesia ng mga pagano sa lugar ng Antioch. Ang mga Kristiyano noon, ayaw nilang matawag silang ang mga mananampalataya yung unang mananampalataya, ayaw nilang matawag na Kristiyano dahil pinapaalala lamang nito yung puot at galit ng mga unbelievers sa pangalan ng Panginoon Kristo. Kaya ayaw sila mapatawag na Kristiyano noon sapagkat pinapaalala sa kanila yung galit at puot ng mga hindi naniniwala sa Panginoon Kristo. Yung tawag na Kristiyano noon, sa atin ngayon, tawag terorista. At alam niyo nung unang pag ikaw ay mananampalataya, nanggugulo ka nagtuturo ka ng mali. Nagtuturo ka ng pag-aklas Binabago mo yung istruktura Yan ang sinasabi nila, terorista. Noong unang panahon. Sa atin ngayon, yung terorista nag-aasik ng gulo yung Kristiyano noon, pag sila'y nangangaral salita ng Diyos, at sila ay kilala na kasama ni Jesus, ay Kristiyano, sabi nila, ayan na naman yung mga gugulo. Ayan na naman si Alleluia. Ayan na naman si Praise the Lord. Sa atin, ganun ang turing sa panahong ito. Kaya ang Kristiyano noon nauugnay sa pangalan na nilalait ng mundo. Ang sinabing Kristiyano, yan ay may kaugnayan sa pangalan, walang iba kundi si Jesus, na nilalait ng mundo. Brothers and sisters in Christ, are you afraid to be called a Christian? Ikaw ba'y secret agent na Kristiyano?
Ayaw mong ipaalam na ikaw ay Kristiyano? Ang mensaheng ito, kapatid, ay para i-encourage ka tayo na huwag nating itago. Huwag nating gawing sikreto pagiging Christian identity natin. Saan ka man naroroon. Ang nakakalungkot, kapatid, Kristiyano dito, pagdating sa ibang bansa, para lang makapagtrabaho, i-renounce yung pagiging Kristiyano. Susot ng talokbong, para na makapagtrabaho. Kakalungkot siya. Ano nangyayari? Hindi sila nadanas ng pagdurusa. Dahil iba yung talokbong nila. May dala na silang talokbong. Iba na yung dala nilang pangalan. Pero pag ikaw, pumunta ka doon sa sa ibang bansa, dala mong pangalan ng Jesus, at mahigpit sila doon, ayaw nila doon, ay talagang dadanas ka ng dusa. Marami nga sa gitnang silangan sa mga komunistang mga bansa. Pinapatay ito. Pinapatay ang Kristiyano. Kaya mga minamahal kong kapatid, sabi ni Apostol Pablo, naway mamuhay kayo na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Na kayo ay naninindigan sa isang espiritu, may isang isipan na magkakasamang nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Pangatlo, kapatid, na paraan kung saan ka dadanas ng pagdurusa. Yung una, kapatid, pag ikaw nangaral ka ng mabuting balita, nag-share ka ng mabuting balita, dadanas ka. Katulad itong mga alagad. Unang sabak pa lang. Sana kung ito, ang ganda-ganda ng simula walang problema talagang ang demonyo maghahasik ng asar para hadlangan ang mabuting balita. Pero kahit magdanas ka pa, pero sabi ni Lord, mapalad ka. Pangalawa, kapatid, magdurusa tayo pag tayo ay dala natin yung pangalan ni Jesus. Kaya, huwag kang matakot kung mag-Bible study kayo. Kasi maraming Kristiyano ayaw ng Bible study kasi iba yung pangalan nila na dinadala. Anong tawag nila? Maraming katawagan. Bahala na kayo, basta't hindi pangalan ni Kristo. Hindi pangalan ni Jesus. Amen. Ewan ko ba, pag sinabing Bible study tayo kay Lord, si Jesus, ayaw. Pero pag sinabi mong, tara, tipon tayo, tayo, sa pangalan ni Naku, Diyos niyo, dami. Walang tanggi. Wala kang maririnig. Pero pag nagba-Bible study ka, salita ng Panginoong Kristo, sasabihin nila, ayan na naman yung mga sila brothers and sister, titipon-tipon na, mag-iingay na naman yan. Pangatlo, dadanas ka ng pagdurusa dahil ibinubuhay mo. Ipinamumuhay mo yung bagong buhay na binigay sa iyo ng Diyos. Yan. Obvious po, kapatid, yung transformation ng lalaking lumpo dito. Na etong lumpong ito, makita natin. Dati, nasa labas siya ng templo, hindi siya pumapasok ng templo. Andun, ang kanyang ginagawa, manglimos, manghingi ng pera para sa kanyang pagkain. Kanyang ikabubuhay. Pero nung nakilala niya si Jesus, binago ang kanyang buhay. Dati hindi siya nakakalakad, ngayon nakakalakad na. He is able to walk and jump and leap for joy. Tuwan-tuwa siya dati, hindi siya makatalon, hindi siya makalakad, hindi siya makapasok sa loob ng templo, pero ngayon, ito, nakakalakad, nakakatalon, nagpupuri sa Panginoon, at nanalig sa Panginoon.
naglingkod sa Panginoon. Bakit? Kung sinabi naglingkod, isang transformation ng ano to, nung po. Sapagkat, kapit-kapit, nakakapit ng maigpit kanila Pedro at Juan. Nung pumasok, at kahit nung nililitis na ang mga alagad na ito, kasama rin siya. Kanya ring pinapatotoo na siya ay pinagaling ni Jesucristo. May bago siyang buhay. Binago ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang yung kanyang pisikal na kalagayan, kundi pati kalooban niyang pagkatao, binago. He was perfectly made whole by the Lord Jesus, by the power of the name of Jesus. Pag sinabing buo, perfect condition ang sabi sa sali ng English, kapatid. Ibig sabihin, hindi lamang panlabas ang nabago. Pag nabago ang panloob, kasama na pati panlabas. Pinakamagandang mabago ang panloob. Nakita natin. Gayon din sila Pedro. Nakita na rin nilang pagbabago kila Pedro at Juan. Tandaan nyo po si Pedro, nung una. Takot na takot. Ayaw niyang kilalanin si Jesus. Sa harapan ng mga taong ito, doon pa lang sa babaeng alipin, ayaw niya, 3 beses niyang ikinaila ang Panginoon. These people was so afraid and timid disciples before. Yet, kapatid, ito nakita ngayon ng mga pinuno ng simbahan. Sabi nila sa verse 13, tataka sila. Kilala nila na itong si Pedro at si Juan, kapatid, ay mga pangkaraniwang tao. Mga mangingisda lang, walang pinag-aralan. Hindi nakapasok, hindi nakatapos ng eskwelahan, hindi degree holder to. At napansin nila, kapatid, ang alam lang nilang napansin nila, ay ito ay dating kasamahan ni Jesus. What brought the change in the life of these people? The lame man? Peter and John? No. Nakilala nila si Jesus. Nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Dati matatakutin, mahiyain. Ngayon, very bold and courageous. At ang konklusyon lang ng mga lumabas dito, dahil walang may paratang sa mga sa lumpo, sa alagad, kapatid, walang may paratang. Ang konklusyon lang nila, ang kasama lang nila, itong mga taong to, kasama ni Jesus. What I'm driving at, kapatid, alam nyo ba na pag ikaw, na sinasabi mong believer ka, pag kasama mo si Jesus, ito yung makikitang transformation, pagbabago ng buhay mo. Magiging obvious to. Itong bagong buhay. Unless a man be born again, he will never see the kingdom of God. Pero pag na-born again ka, hindi ka lang makakapasok sa langit, kundi dito pa lang kitang-kita na ikaw ay born again. Tandaan nyo mga kapatid, ang born again, hindi religion yan. At maraming mga allergic yan pag nagsalita tayo ng born again. Sinasabi na ibang reliyon na. Amen. Nagtataka nga ako, tayong mga Katoliko, pag sinabi natin pag religion mo? Catholic. Pero pag narinig natin Christian, we separate ourselves from them. Inihiwalay natin ang sarili natin mga Katoliko sa mga Kristiyano. Sasabihin nito, ibang reliyon yan. Yan ang isang kasinungalingan na matagal tayong ikinulong ng demonyo. Kinulong tayo sa kadiliman ng walang kamangmangan. Ang Katoliko, Kristiyano. Bakit ang ibang mga kapatid natin Katoliko, pag sinabi mo, ay Kristiyano ka, Katoliko ka, hindi ako Kristiyano, Katoliko ko. Ay dapat,
Kung Katoliko ka, hindi ka Kristiyano, hindi ka kay Kristo. Dapat alam natin yan. Sapagkat nagkaroon ng Kristiyano sa Romano sa pamamagitan ng pangangaral ni Pablo. Umabot hanggang doon. Hanggang sa kaduluduluhan ng Roman Empire. Inabot ng mabuting balita sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa kanyang pagmimisyon. Ipinangaral niya ang mabuting balita. Kaya tayong mga Katoliko, sabihin nyo, Kristiyano tayo. Yung mga unang Romanong Katoliko, ang nagtayo dyan si Pablo. Mga genuine Christian yan. Yan ang mga unang simbahan. Unang iglesia na itinayo sa pundasyon ng mga apostol. Kaya hindi masama maging Katoliko. Pag kung sinabi mo, sabi ng born again, panggatong sa impyerno, di totoo yun. Ganyan din yung mga ugali ng yung born again sila, sasabihin nila iba sila kaysa Katoliko, parehong Kristiyano to. Kaya malalaman mo, kapatid, ang pagiging Kristiyano, iba ang pananalita, iba ang kilos, iba ang pag-iisip. At nagiging iba, nababago yung kanyang likes and dislikes. Hindi laging nagda-like, hindi laging nagsusubscribe. At alam nyo ba na pag kinikwento mo na sa ibang tao si Kristo, ikaw, Kristiyano ka. Naranasan mo ba to na pag ikaw kinikwento mo si Jesus? Aba, mapapansin mo sa kanila, maraming mga mahihirap na tanong ang ibabato sa'yo. At, kapatid, hindi lamang mahirap na tanong, ay magdudulot pa ng sabi ng anak ko, at debate, argumento. At kailangan mo talagang magugol ng oras at inireya para ipaliwanag mo ang Bible. Ang iyong pananampalataya para sagutin lang yung argumentong ito. Ngunit isang bagay, mga minamahal ko mga kapatid, na matatapos lahat ng argumentong ito. Yung testimonya ng iyong buhay na binago ng Panginoong Jesucristo. Iyan ang magtatapos sa lahat ng argumento. Yung katulad itong lumpo, wala silang may bato eh. Ang naging issue si Jesus na lang eh. Dahil nabago buhay nila eh. Kitang-kita yung pagbabago ng buhay. At wala silang maiparatang dito kila Pedro at Juan sa mga alagad na ito, sa lumpong ito, dahil nabago. Binago ng Diyos ang kanilang buhay. Tungo sa kabutihan, ha? Amen. The way you live now as a Christian, ulitin ko, the way you live now as a Christian speaks louder than any words that you speak. Ang iyong pamumuhay bilang Kristiyano ngayon ay higit na mas malakas kaysa pananalita upang iyong hikayatin ang makasalanan na manalig kay Jesus at maligtas sila. Kung tayo, yung ating pananalita, walang kasamang patotoo, na tayo ay may bagong buhay at hindi nila makita to, mahirap maniwala ang mga taong makasalanan na katulad din natin dati na hikayatin ang mga taong ito na manalig kay Jesus. Si Paul, isang halimbawa yan ng isang taong binago ng Diyos.
mamamatay tao, mag-uusig ng Kristiyano. Masigasig siya sa kanyang reliyon, sa Judaismo. Pero nung nakilala si Jesus, nabago ang kanyang buhay. At bilang Kristiyano, handa siya, kapatid, na magdusa para sa pangalan ni Jesus. Hindi lamang magdusa, kundi para mamatay. Alang-alang kay Jesus. At kanyang ini-advance ang gospel. Kanyang ipinangangaral ang mabuting balita. Tulad nga na sinabi ko kanina, sa pamamagitan niya, umabot ang Kristyanismo, ang pangangaral ng mabuting balita, to the uttermost part of the Roman Empire. His transformation, kapatid, brought people in amazement. Nagtataka sila sa chapter 9 ng Gawa. Nakita nila itong taong ito na umuusik sa Kristiyano, nagpapakulong, pumapatay sa Kristiyano, and he is the one na nagbigay ng sintensya sa first martyr na si Saint Stephen. Ngunit kapatid, nung nakita nilang pagbabagong ito, they were amazed. People in Damascus were amazed. This murderer, this killer, this persecutor, now a Christian, are turning people unto Christ, preaching the gospel in the name of Jesus, whom he declared his Lord and his Savior. Pang-apat, kapatid, saan ka dadanas ng pagdurusa bilang Kristiyano? Daranas ka ng pagdurusa pag tumayo ka sa katotohanan ng Diyos. Pag tinayuan mo ang katotohanan, ang salita ng Diyos, dadanas ka ng pagdurusa. Sa verse 18 to 22, kapatid, bago palayain ang mga alagad, ay binigyan sila ng kondisyon. Anong kondisyon ang binigay ng mga pinunong saserdote? Mga konseho ng Sanhedrin. Na sila, ang kondisyon nito, wag nilang ipangaral ang mabuting balita sa pangalan ni Jesus. Wag nilang ikalat na. Wag nilang ituro itong pangalang ni Jesucristo ito. At sa kanilang pagpipili, kapatid, madaling mawala yung pag-uusig, yung panggigipit sa kanila, at yung bantang papatayin sila pag sumunod sila na wag nang ipangaral ang mabuting balita. O makakatanggap sila ng masamang balik pag sila ay sumuway at ipinangaral nila ang mabuting balita. Ano pipiliin? Mas madali na tinatawag nating sumunod na lang, pailalim na lang sa pressure ng tao para kumomporme na lang sa gusto nila para wala ng hirap. At yun ang pinakamadaling solusyon. Kung pagpipiliin mo yun, para mawala ka ng hirap. Sa pressure ng mga taong ito, umayong ka na lang sa gusto nila. At agad, hindi ka dadanas ng mga ganitong hirap, ng pagdurusa. Ngayon, pag ang pinakamahirap na gawin ay yung tumanggi ka. Na sundin mo yung kalooban ng Diyos kaysa, yun ang pinakamahirap. Yung umayon ka sa sinabi ng katotohanan o sinabi ng salita ng Diyos kaysa sumuway sa tao. Mahirap, kapatid. Mas mahirap i-please ang Diyos. Mas madaling mag-please ng tao. Para pag nag-please ka ng tao, walang gulo. Pero pag plinis mo ang Diyos,
Dadanas ka talaga. Mahirap gawin yun, yung i-please mo ang Diyos. Kaya maraming mga Kristiyano, kino-compromise, umaayon sa mundo. Naranasan mo ba to na ikaw ay malagay sa gitna ng ganito? Na ikaw, mamimili ka. Which you will choose? Ano pipiliin mo? Ano ang mahirap na desisyon? Pag ikaw ay napunta dito, ang gagawin mo ba yung gusto ng tao na paggagawa sa'yo na nais nila o yung gusto ng Diyos na nais niyang gawin mo? Alam nyo ba na yung sagot natin dito, yung pagtugon natin sa ganitong pagpili, ay nagpapakita lang ng ating loyalty kung kanino tayo talaga loyal. Kung kanino talaga tayo tapat. Dito nakasalalay yung katapatan natin kung kanino talagang nakasalig. Ganon ang mangyayari. Kung ikaw ay maninindigan sa iyong paniniwala, kung tayo ay maninindigan sa ating paniniwala, siguraduhin natin na yung paninindigan natin ay karapat-dapat. Yung cause ng ating paninindigan ay karapat-dapat. At the most worthy cause is obedience to God. Yan ang pinakamaganda. Sa example, o bigay ko kayo ng example. Sa panahong ito, kapatid, kung ikaw nasa opisina ka, o meron kang mga kasama na gumagawa ng korupsyon, at sasabihin nila, sumama ka na dito, konti lang naman to para hindi ka naman maghirap sa kumpanya o sa negosyo. Gumagawa ka ng yung mga kasama mo, gumagawa ng mali. At sasabihin nila, ikaw, para hindi ka naman mahirapan, kumita ka ng pera. Sama ka na sa amin. Pero maninindigan ka doon. Mas pipiliin mo yung pagsunod sa Diyos. Tulad ni Daniel, ni Shadrach, Abednego, sila ay naging tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Lahat ng sinasabi sa Bible, kapatid, ng banal na kasulatan, ng scroll, na kanilang binabasa, ay sinusunod nila. Tinatago nila sa kanilang mga puso, katulad ni Shadrach. Sabi, nung sila dumating sa puntong ito, nung sila ay ini-inject ang kultura ng Babylonia sa kanila, hindi nila ginawa na makipag-compromise. I-compromise ang salita, ang kanilang paniniwala, ang kanilang pamumuhay, ebreo, na ito ay aniban ng kulturang Kaldeo. Nanatili silang ebreo kahit sa pagkain. Hindi sila kumakain ng mga pagkain ng Kaldeo. Nanatili silang kinakain lang nila, kapatid, ay ang gulay at tubig. Kung walang tupa, gulay at tubig. Ang pinapakain sila, karne, baka, yung mga bagay na pinagbabawal sa kanila kainin. Ngayon, kapatid, itong gagawin natin, yung paninindigan, nawa, tulad din tayo nila Daniel at ni Shadrach, sila yung nagbabasa ng Bible. Nagbabasa sila ng Bible, hindi lang nagbabasa ng Bible, sila ay, yung banal na kasulatan nun, ang tawag doon scroll o kasulatan. Sa atin, Bible na. Sila nagbabasa ng kasulatan, ng banal na kasulatan, kapatid. At ito, pinag-aaralan nila. At tinatago nila sa puso nila ito para pag dumating ang panahon na sila ay malagay sa ganitong mahihirap na desisyon, alam na nila. Yung gagawin nila, napipiliin nila, yung pinagagawa sa kanila ng Diyos. Tinatago na nila. At sila ay nananalangin, kapatid, na inihiling nila sa Diyos na pag dumating ang pagkakataon na yon,
bigyan sila ng lakas na magdusa para sa pangalan ni Yahweh o ng Panginoong Kristo. Ikaw at ako. Pag nagbabasa tayo, alam natin naman natin na pag tayo Kristiyano, kaya ko ito ay binigay sa inyong mensahe sapagkat ito ang sabi ng Panginoong Kristo bago tayo pumalaot sa ating pag-aaral, dapat maging katulad din tayo ng Panginoong Kristo na lahat ng gusto sumunod sa Kanya, sinabi niya na ito ang dadanasin nyo. Ang ibon, merong nest, ang asong gubat, merong higaan siya, pero ang anak ng tao walang mapaghigaan. Ibig sabihin, mawawalan ka ng comfort sa pagsunod mo kay Kristo. Marami kang iiwanan na kinahiligan ng iyong katawan, ng iyong laman, na nakasanayan mo na nagbibigay talaga sa iyo ng saya, na hindi naman ito kalugod-lugod sa Panginoon, na akala natin tama, kahit ito ay nagbibigay ng saya sa atin. Merong mga bagay na kasiyahan sa ating buhay na hindi naman kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya ito kapatid, para mapaglabanan natin itong tinatawag nating compromising. Hindi tayo mahatak na ating ipagkait o tayo itakwil yung ating paninindigan sa katotohanan. Alam natin na pag ito yung pinasok natin teritoryong Kristiyano, pag pinasok mo ang teritoryong Kristiyano, sinabi na ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. At mababasa natin yan. Pag binasa natin, pinag-aralan natin, ang dalangin ko kapatid, ay magdulot ito sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ng Espiritu Santo, ng pangunawa sa inyo. Kapag dumating kayo sa pagpipili, ang pagsuway o ang pagsunod sa Diyos. Dahil ang pagsuway sa Diyos, magiging magaang ang buhay mo. Dito sa mundo. Walang hirap, walang dusa, walang oposisyon, walang pag-usik. Pero pag sumunod ka kay Lord, lahat nun, kahirapan, pag-uusig, persecution, pagdurusa, sa pangalan ni Jesus, dadanasin mo yan. Yan teritoryo niyan. Pag pumasok ka sa teritoryong Kristiyano, dadanasin mo yan. Nothing is exempted. All of us. Because walang estudyante na higit sa kanyang guro. Walang tagasunod na lalampas sa kanyang Panginoon. Dadaanan natin yan. Ngunit sa pagdaan natin yan, isang biyaya ang sasama sa atin na magbibigay sa atin ng lakas. Maparangalan ng Diyos. Ang dalangin ko, kapatid, tulungan kayo ng Panginoon. Na tumugon sa hamon ngayon na nakaharap sa ating panahon. Na manindigan sa pangalan ng Jesus. Na kung may pagyayabang tayo, ipagyabang natin ang Panginoong Yesu Cristo. God bless po sa inyong lahat. Ang dalangin ko, kapatid, sa oras dito, para sa ating mga kapatid, para kay Cesario Hernandez. I pray, O Lord, in the name of Jesus, against this dehydration. Ikaw ang may gawa ng kanyang buhay, ikaw may gawa ng kanyang katawan. Lord, I pray for your deliverance against dehydration. At Lord, not only that, nawa makilala kanya. Makapakinig siya ng iyong salita. Madala siya ng mga kapatid na nananalangin sa kanya na makilala ang Panginoong Kristo. Gayon din, Lord, namamagitan po kami sa buhay ni Sister Tess Dimaano. Iligtas mo po siya sa COVID-19 na ito. In Jesus' name. We claim, O Lord, your grace abounds sa kapatid namin ito. Gayon din po kay
Dale McGuinness. Lord, we pray sa kapatid namin doon sa ibang bansa. Tulungan mo po siya sa kanyang dinadaanang sakit ng cancer. We pray for na yung sufficiency ay sumagana sa kanya. Let your will be done sa mga buhay ng mga taong to. In Jesus' name. Amen. And amen. At muli, bukas, susundan ulit natin ito. Doon na tayo sa chapter 6. Amen. At maraming salamat na kayo po ay pinalakas ng salita ng Panginoon. Ano man ang inyong dinadanas bilang Kristiyano. May the grace and the peace of the Lord be with you always. In Jesus' name. Kita tayo sa oras, ganito rin oras, bukas ng gabi, at sa umaga, kasama nyo, kapatid, ay si Ate Sister Maribel Vergara. At susunod na po si Kuya Fred. Victory in Christ. God bless po sa inyong lahat.